Good morning again, guys. Magandang umaga po, Inline Christian Fellowship. Maging po yun sa mga nasa online. We are welcoming you sa aming pong gawain. Medyo naantala po tayo dahil sa panahon. Marami pong nahirapan makapunta, pero hindi po nahirapan ang Diyos. Amen? Ang Diyos hindi siya nahirapan at hindi naapektuhan ng bagyo. Same God, same power, same presence ang mararanasan natin ngayong umagang ito. Amen. So, still po, sa ang ating pong topic with the whole year, no, ay may kinalaman pa rin po sa ating annual o taunang tema na extraordinary life with an extraordinary God. So, tandaan po natin ang extraordinary living, lagi po nagsasimula yan sa isang extraordinaryo na Diyos. At patuloy po tayo sa ating series ngayon, no, about extraordinary faith. Kaya buong quarter na to, itong third quarter natin, puro po tayo pag-usapan tungkol sa pananampalataya. At maraming examples ng buhay. Kaya this August, we started last week yung pong ating series for the August, Faith That Obeys. So tuloy pa rin po tayo ngayon. No? Kasi may mga tao po na magaling po na magsimula. Alam niyo yung mga intro boys? Alam niyo po yung intro boys? Hindi po. Yung kumakanta, puro intro lang. Intro boys. No? Puro walang alam, kundi yung intro lang, yung simula lang. No? So, marami pong tao na ganyan. No? Puro simula. Magaling na sa umpisa, pero hindi marunong magtapos. Hindi kayang tapusin ang sinimulan. Excited noong una, wala naman pagkatapos. May mga Bible reading plan. Mga SOAP, no? So January, excited, talagang bumili pa ng bago, talagang excited. January pa lang, talagang punong-puno na. February, Genesis pa rin. Okay? February na, nasa Genesis pa rin. Pagkangang ngayon, Genesis pa rin. So, meron naman iba, nag-avail pa ng gym membership, annual. Talagang para mag-member na ako ng buong taon para excited ako, para matiyakon ko kasi para susulitin ko. Pagkalipas po, pero ang pinakamasakit dito, pinakamalakas lang po sa umpisa. Yung dedication, hindi po sa gym, nasa ATM, doon nag-gym. Okay? Maraming Kristiyano, mahilig sa promise sa Diyos, pero ayaw ng proseso ng Diyos. Kaya, tanong ko po ngayong umaga, kung may pinangako sa iyo ang Diyos, pero ang daan papunta roon ay puro higante ng buhay, magpapatuloy ka pa rin ba? So nakikita mo yung problema na laki. So, ito yung pangako ng Diyos, pero bago ko siya makuha, ang susuungin kong problema, puro kasing laki ng higante. Ang tanong, magpapatuloy ka pa rin ba doon sa plano ng Diyos? Kaya po, ngayong umaga, kikilalanin po natin yung isang tao na hindi naging sikat gaya po ni Moises. Hindi naging hari kagaya po ni David. Hindi naging propeta kagaya po ni Elias. Pero tinawag mismo ng Diyos. At siya po ay kakaiba. Pero hindi po siya perpekto. Pero ang buong puso niyang sumunod sa Diyos. At ang pangalan niya po ay Caleb. O sa English, Caleb. Kaya po ang sermon natin, dahil English, Caleb, give me my mountain. Mountain. Say, give me my mountain. So, give me my mountain. No? So, ang ating pong teksto ay matatagpuan po sa Bilang 14:24. Sabay-sabay na lang po natin basahin kasi isa lang naman. Let us all read with all our hearts. 1, 2, 3, go. Bilang 14:24.
na naging lingkod ay naiiba sa kanila. Sumunod siya sa akin ng buong katapatan, kaya makakapasok siya sa lupaing iyon, pati ang kanyang angkan. So, malawak po itong kwento ni Caleb. Ito po, hindi pa, nakakatamad po. Sa marami po, ito po yung sa lahat ng book ng Biblia. Ito po yung napaka-struggle sa marami po sa atin. No? Kasi wala kang mababasa dito. Puro numbers talaga, kaya nga bilang eh. Sana hindi nalang tinawag na bilang kung wala kang makikitang bilang, di ba? So talagang dito sa aklat na to, pero sa kabila po ng mga bilang na yan, may bilang pa rin talaga siya. Tayo, initin niyo ako? Meron talagang malaking bilang itong bilang na to. Kasi dito po, mayroong pong verse dito na napaka-powerful, very meaningful, na minsan na, sa dami kasi ng numbers, ito ay nalalampasan. Ito pong 1424 na to. So, sa buhay po ni Caleb, makikita po yan sa 13 and 14. Parang ganun po yan. No? So, para makita po yung kwento ni Caleb, nasa Numbers 13 and 14 po siya. Okay. So, bilang po natin, background natin. So, sa bilang 13 pa lang, pinadala po kasi ni Moses. Di ba? Remember? Lumabas na sila. Kalalabas nila sa Egypt, nakatawid na po sa tapos na. So, they're now marching on to the promised land. Actually, they're almost there. Okay? Isang hakbang na lang, ando na sila. So sa bilang 13, pinadala ni Moses, bago sila pumasok dun sa lupang pangako, nagpadala muna siya ng 12 spies. Hindi po yung mga nilalagay sa ulam, no? Espiya po. Okay? Para magkaintindihan tayo. So 12 tao. So, para po dun sa parehong lugar, dun sa parehong lugar na pupunta, 12 dun sa lugar na yon. Parehong Diyos, pareho ng himala, pero magkaiba po ang pananampalataya. So, there are 12 spies. So, same land, same giants na nakita, same God, different faith. Nakita po kasi nila, no? So, yung pong, nung inikot po nung 12, yung lupa ng Kanaan, nag-observe sila. So, yung ilan sila? 12, di ba? Yung 10 po doon, nakafocus sa nakita nilang maglalaking tao. Ang tawag nila higante. Kasi, siguro, talaga matatangkan. Hindi naman siguro talagang higante. But, dahil yun ang description nila kasi mas malaki sa kanila. Matangkad pa sa kanila. So, andun sa nakita nila, ang focus nila sa higante. Pero yung dalawa, nakita ang Diyos. Isa sa dalawang iyon ay si Caleb. Ang isa doon si Joshua na pinag-aralan natin last week. Tama? Kasi po, kalalabas pa lamang nila sa Egypt dito. So naranasan na nila yung 10 salot. Naranasan nila yung paghati ng Diyos sa Red Sea, sa dagat na pula. At naranasan nila yung provision ng Diyos ng mana. Tama? At yung haliging ulap sa umaga at haliging apoy sa gabi. Naranasan nila. Pero pagdating nila sa Kanaan, andun na sila sa Kanaan, bigla nilang nalimutan ang Diyos. Nagkaroon na sila ng amnesia. May amnesia girl. Nagkaroon na silang pagkalimot. Kasi ang problema ng mga Israelita, hindi sila natakot. Hindi po natalo sila dahil sa natalo ng higante. Natalo sila ng takot. Mas nag-focus sila doon sa fear instead doon sa pwedeng gawin ng Diyos.
Naiintindihan po ba natin? So sa marami po, kanina nga po, share, I don't know kung kanina ba o kahapon, nagsisharing kasi kami ni G kasi bago kasi dapat magtuturo siya ngayon sa mga bata. Sabi ko wala lagi po kami nag-debriefing kasi para iisa po ang message ng bata at ng dito sa adult service. Para same ang nakukuha kahit po sila ay bata. So nag-sharing notes po kami ni G. Sabi ko sa kanya, sa matagal na panahon na pag-aaral natin, ako bilang pastor, pag pinag-aaralan itong 12 spies, at saka yung pag-iikot, yung pag-wilderness experience ng Israel, ang lagi po namin, kasi meron na kaming stereotype, alam mo stereotype, parang alam mo yung nandyan na siya sa isipan, na kapag sinabi yung wilderness, kaya nag-umikot ang mga Israelita ng 40 years, dapat kasi talaga 40 days lang. So from Egypt to Israel, ilang araw, 40 days lang dapat. Andun na sila eh. But they took them 40 years. Tawa niyo ako? Are you there guys? Dahil, hindi, sabi, siyempre, dahil matigas ang ulo nila. Pero isang reason, makikita po natin na lumulutang na isang katotohanan kung bakit hindi sila nakapasok. Inikot muna sila ng Diyos ng 40 taon. Nakita nyo, ando na sila eh. Naka-ispigan na nga yung 12 eh. Tama nyo? Pero, hinayaan pa rin sila ng Diyos na hindi pumasok at pinaikot pa sila ng 40 taon. Nakuha? Ando na yung pinangako ng Diyos eh. Andyan na. There's something that disqualify them or pwede disqualify them to enjoy the promise. So, minsan pala, mayroon talagang responsibility tayo bilang mananampalataya para kamtan ang pangako ng Diyos. Walang problema sa pagtupad sa pangako ng Diyos kasi sinabi niya yun eh. It will really happen. Kaya lang, there is one really requirement na kailangan natin ibigay para makamtan itong pangako ng Diyos. Excited po ba kayo? Excited po ba kayo? Kaya po, sa bilang 13 hanggang 14, hindi lang natin makikita yung kwento ng 12 espiya, makikita po natin ang 2 uri ng pananampalataya. Ang pananampalatayang nakatingin sa problema at ang pananampalatayang nakatingin sa Diyos. Kaya sa buong sermon natin, ito po yung gusto kong mabuo natin isipan. Ang English muna tayo, wholehearted faith follows God despite the odds. Ano ibig sabihin nun? Ang buong katapatan ng pananampalataya na sumunod sa Diyos, na sumusunod sa Diyos, kahit na anumang maging sitwasyon, anumang pagkakataon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Ay, di wala na pala. Naiintindihan po ba natin? Naiintindihan po ba natin? Napakaganda nung inawit natin. Eksaktong-eksakto. Kaya po, punta tayo sa unang puntos, believe. So yan na po isang unang, meron po, sa buhay po ni Caleb, may 4
tayong prinsipyo na gusto ng Diyos na matutunan natin para po yung pananampalataya natin ay maging tunay na pananampalatayang inaasahan ng Diyos. Wala pong tao. So una po, faith believes God's promise more than visible circumstances. Sa Tagalogin natin, ang pananampalataya naniniwala sa pangako ng Diyos kaysa doon sa mga nakikita na mga sirkumstansya sa buhay. Yung kayang makita ng iyong mata, yung kayang hawakan ng iyong kamay, maamoy ng iyong ilong, malasahan ng iyong bibig, ma-experience mo ikaw mismo. Naiintindihan po ba ako? So, yung pananampalataya na nagtitiwala, mas higit dun sa pangako ng Diyos kaysa dun sa nakikita ng iyong mga mata. Tingnan po natin sa bilang para 13, 27 hanggang 33. Ang sabi nila, pinag-aralan namin ang lupain at natuklasan namin ito'y mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Look at this, no? So nakita nila yung promised land, talagang hindi basta bare land. It's really a rich land. No? Sagana, abundance. Mayaman at sagana. Katunayan, meron pang katunayan. Ito pang katunayan nila. Ang bungang kahoy na kinuha namin doon, ngunit malakas ang mga taga roon. Biglang kumambyo. Nakita nyo? Kanina excited sila, ang gaganda! Talagang nakakuha pa kami ng punong kahoy na sagana pa yung... Pero, ang lakas ng mga tao na taga roon. Malaki ang lungsod. At nato po yung Jordan, ako natin, Jericho. Malakas ang mga taga roon, malaki ang lungsod, matibay ang pader. Bukod dito, naroon din ang mga lahi ng higante. Sakop ng mga Amalekita ng Negev. Ang kaburulan ay tinirhan naman ng mga Hiteo, Hebuseo at Amoreo. Mga Kananeo naman ang nasa baybay dagat at sa tabi ng ilong Jordan. Naintindihan na, i-connect natin last week, nakuha niyo po ako. Sa 30, subalit, pinatahimik ni Caleb ang taong bayan, magsitahimik kayo. Hindi Caleb. Mga nagreklamo kasi sila kay Moses. Sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat ang mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila. Sapagkat kaya natin silang gapiin. Ngunit sumagot ang mga espiyang kasama niya, hindi natin sila kayang sapagkat mas malakas sila kaysa sa atin. Verse 32. Hindi maganda ang kanilang ulap tungkol sa lupang pinasiyasat sa kanila. Ito ang sinabi nila. Malaking tao ngani. Ay, wala pala. Malaking tao ang nakatira doon at sino mang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila. Nakita namin doon ang mga higante. Sila ay mula sa lahi ni Anak. Mga tipaklong lamang kami at umiyahambing sa kanila. So nakita natin, mayroong dalawang report. Okay? So out of the spies, merong magkaibang ulat. Parang sounds familiar, ano? Parang nasa Senado lang, no? May paksyon na mga antay at merong mga pro, di ba? Parang ganon. May minority, may majority. Parang ganon ang nangyayari sa kanila. So, 10 versus 2, no? So sa lahat po ng espiya, isang nakita nila. Same, pare-pareho naman lupain ang nakita. Parehong higante. Pareho naman sila ng Diyos na pinagtitiwalaan. Ang kaibahan, yung interpretasyon. Dito po talaga tayo nagkakaiba-iba.
Gayon, kahit po yan kayong nagkakagulo dyan sa Senado, kaya po sila nagkakabaga-banggaan kahit yung mga batas. Hindi, ano ba, na-Einstein ba yan? Parang, ano ba talaga? Kasi nga po, ito po makinig po kayo. Kahit saan pong larangan, pwede po kasi nating tingnan na maganda at pwede nating tingnan na pangit. Pwede tingnan na maganda, na okay, at pwede tingnan na hindi. Kaya pwede po kayong parehong tama. Naiintindihan po ba natin? Kaya po, pareho po yan. Kayo mga prosecutor at saka mga defense, pareho silang, pwede silang parehong tama. Depende kung saan ka titingnan at paano mo to ini-interpret. Ganon din po ang ating sitwasyon ng buhay. Pwede mong tingnan, katulad po nangyari sa akin. Bigyan ko po kayo ng testimony. Kahapon po, nadukutan po ako yung buong card holder ko. Nandun po lahat. ATMs, credit cards, lisensya, PWD, lahat, name it. Andun po lahat, pati PhilSys. Lahat po nandun. Dati yung bago kong SSS card na ATM, nandun na rin. Kasi lahat po kasi, para isang ano lang ako. To make the story short, nung naramdaman ko may dumudukot, hindi ko nagkikwento ng detalye, tinignan ko po kung may nawala, na yun nga po ang nawala. Naramdaman ko po talaga may dumudukot. Pero ito po, pwede po kasi kung magwala. Pwede akong malungkot. Pwede akong himatayin sa sobrang nervyos. Pwede akong madala sa ospital. Dahil, ako niyo po ako, pwede lahat. Pwede kong atakin sa puso kung iisipin ko lahat ng mga negatibo. Kung mananatili ako sa kasi pwede yun eh. Pwede ako maging hysterical, magwala. Kasi makita ko lahat yung, isipin mo lahat ng mahalaga. Kung ang puso ko nakalagay lahat doon, at yun na yung buhay ko, ang feeling ko, nakuhanan ako ng buhay. Pwede ko pong tingnan na ganon. Okay niyo po ako. At mauunawaan niyo. At sasabihin niyo, tama lang, pastor, na mag-alala ka. Maintindihan yun. It's human. Yes. Pero that moment, kinumpose ako ng pananampalataya sa Diyos. Ang una kong naisip, kasama ko ang Diyos. Kinumpose ako ng Lord. Pinayapa ang puso, pinakalma, para akong nakainom ng pampakalma. Kasi normally po talaga yon. Ang una kong ginawa, tinawagan ko si G. Para lang may masabihan ako. At buti na lang po, hinipo rin siya ng Diyos. Kasi po yan, pag gaganon, alam niya yan. Sisisihin ako noon. At talagang, pagagalitan pa niya ako. So, siyempre tendency, imbis na, ang maganda yung sinabi niya, di bale, baka binigyan niya ako ng encouragement at positive ang kanyang response. So, anin mo na lang, i-block mo na lahat yung mga kaya po what I did, isa-isa ko pong tinawagan lahat ng mga credit cards, lahat ng bangko, lahat ng mga pwede kong ginawa ko po lahat at that instance. Hindi ako malis doon sa lugar na yon nang hindi ako nakasure na lahat safe. So I secured myself. So umuwi ako, payapa, ligtas, may pag-asa, at may puso, sumasamba sa Diyos. Naiintindihan po ba natin? Kasi, ang pananampalataya, lagi tayong mas tinitingnan yung pangako ng Diyos kaysa nakikita ng ating mga mata. Yes. Kaya po yung kaibahan ni Caleb at ni Joshua dun sa 10. Nakatingin kasi sila sa higante. Si Caleb nakatingin sa pangako.
Hindi sinabi ni Caleb na walang problema. Hindi niya sinabi, ay nako, mali kayo, wala namang problema. Basic yun. Nagigets niyo po. Hindi. Hindi niya sinabi. Ang sinabi niya, mas dakila ang Diyos kesa problema. Kaya po anong prinsipyo na makikita natin dito? Yung takot, mas pinapalaki niya po yung mga hadlang. Kapag po tayo, ang pinopokosan ninyo puro negatibo. Lagi ka dun sa negative. What if? Paano kung hindi? Bagkus, ano niyo po, hindi po kayo makakatapos na makahanap ng mga negatibong pwedeng mangyari sa Diyos sa iyong buhay. Naintindihan niyo po ako? Hindi po kayo matatapos. At lalo po yung bagkus po yan na nagpapatong-patong, lumalaki na lumalaki ang problema. Kaya yung simpleng takot, katulad natin, kung anong nangyari sa akin, binalutan ako ng takot. Anda, isipin, marami kayong pwedeng isipin kung lahat ng mga importanteng cards na yon. Until now, until kagabi, talagang, di ba? Hindi naalis sa isipan ko. Baka kasi gamitin sa, marami ka maiisip. Baka gamitin sa ganito, baka naman ganito, baka ma-hack yung anything. Ang dami. At hindi ka naman. Pero, kung ikaw ay pananampalataya, yan naman ang magpapalaki sa pwedeng gawin ng Diyos. So, mas malaki ang Diyos ngayon kaysa sa problema. Kaya, eto guys, depende pala sa atin kung ano ang gusto mong palakihin. Kahit minsan na napakasimpleng problema, pwedeng mukhang malaking problema. Yes. At pwede maging isang malaking dahilan para sa'yo na tumigil ka magtiwala sa Diyos. Naiintindihan po ba natin? Depende. Kaya po nasa atin kung ano ang gusto natin palakihin. Kung gusto mong palalain at mukha kang miserable, tumingin po kayo sa lahat ng mga negatibo sa buhay. Kung gusto nun yung mukha kayong pinagpala sa lahat ng taong nilalang, tingnan natin ang Diyos. Yung kalakihan ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos, yung kasapatan ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, ang salita ng Diyos. So, ang tunay na pananampalataya po, guys, ay nakatingin sa pangako ng Diyos. Hindi po sa laki ng problema. Faith sees God's promises beyond present circumstances. So, ang pananampalataya, ang magpapatingin ay makakakita sa iyo ng mga pangako ng Diyos. Lampas dun sa realidad na nangyayari sa buhay mo. That's reality. Totoo naman yun. We cannot escape the reality of life. Totoo yan eh. Totoo kang walang pera. Totoo wala kang pambayad. Totoo kang may problema ka sa asawa. Totoo may problema ka sa anak. Totoo lahat yan. Hindi natin sa pwedeng basta kalimutan. Hindi natin sa pwedeng daanin sa inom ng alak. Hindi natin sa pwedeng daan sa mga kasiyahan, anuman. Hindi yan matatakpan ng kahit anong gawin natin pagtatakip. Kasi realidad po yan. At kailangan talaga silang harapin. Kahit uminom kayo magdamag, magpakalasing-lasing ka, pag natawang ka, babalik ka pa rin sa realidad ng buhay. At worse pa nga, lumala pa sitwasyon mo kasi lalo ka nawalan. Ay, hindi na po ba natin?
kapag po tayo gumamit ng isang magnifying glass, ano man ilagay natin sa harap nito, lalaki. Tama? So, kung problema ang lagi mo tinitingnan, lalaki ito. Pag lagi mong tinutuunan ang problema, lalaki talaga ang problema. Lalala talaga ang sakit mo. Lalala talaga ang dadaming pangangailangan mo. Bibigat ang daladala mo. Kasi doon ka lagi nakafocus. Pero kung ang Diyos ang lagi mong tinitingnan, siya ang magbibigay ng pinakamalaki sa buhay mo. Ang tanong po natin, ano po ba ang giant natin ngayon? What is your giant right now? Family? Health? Finances? Anxiety? O yung paglilingkod mismo sa Panginoon? Ang tanong, mas malaki ba ang Diyos mo kaysa sa mga problemang to? Mas malaki ba ang Diyos kaysa sa mga problemang ito? Pero hindi po sapat na maniwala lang po tayo. May pagkakataon na ang pananampalataya po kasi ay kailangan tumayo kahit walang sumasang-ayon. Now let's go to point 2. Faith obeys God even when it stands alone. Ano ibig sabihin to? Ang pananampalataya na ay sumusunod sa Diyos kahit po na ikaw lang ang tumatayo doon sa dapat gawin na tama. Kahit we are against all odds. Alam niyo po yung against all odds? Alam niyo po ba yung salitang against all odds? Ibig sabihin nun, ikaw laban sa lahat. Ikaw lang naniniwala lahat. Ikaw lang positive, lahat negative. O ikaw lang ang negative, lahat positive. Okay? So, tinan po natin. Okay lang po ba sundan natin sa yung kwento? So 14:6 to 10. Dahil sa hinagpis, pinunit ni Josue at na anak ni Nun at Caleb na anak ni Jepune ang kanilang kasuotan. So worry. Parang nag-mourn. Ang tawag yan, parang gano'n sila pag nagluksa sila, nagpupurit po talaga sila ng damit. Ganun po yung kanilang way of expressing the deep agony. Sabi nila, mainam ang lupain. Tiningnan namin, saganang-sagana sa lahat ng bagay. Kung malulugod sa atin si Yahweh, sabi nila, ibibigay niya sa atin ang lupain iyon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Verse 9. Huwag lamang kayong maghihimagsik laban sa Kanya. Magtiwala kayo sa Kanya. At huwag matakot sa mga taga-roon. Madaling natin silang matatalo. Kasama natin si Yahweh at ginapini niya ang kanilang mga Diyos. Kaya huwag kayong matakot. Ngunit binagtaang mabatuhin ng mga taong bayan sa Josue at Caleb. Kaya ipinakita ni Yahweh ang kanyang kalawalatian sa ibabaw ng toldang tipan. Guys, imagine po natin, ang kausap po ng dalawa na tumatayo para sa Diyos. Halos, ayon po sa study, 2 milyong tao. 2 million against 2. Yung ingay, takawan niyo po ako? Di ba? Sa pamilya lang natin, diba, ikaw lang ang tapos lahat, di ba natatalo ka? Di ba nagigipiin ka? Pasya na, sige na nga! Siyempre, gigip nila eh. Mas kampihan na, dumalakas. Dadalawa lang silang tumatayo. Isang opinyon, 2 tao. Ibang opinyon, Joshua and Caleb. Alam nilang mali ang majority.
Alam nila lahat ng karamihan ng Israel. Mali! Mali ang pananaw, mali ang nakikita, hindi labag sa gusto ng Diyos. Naiintindihan po ba natin? Yes. Are we getting the point now? Yes. Pero hindi sila umatras. I want you to focus on the verse 10. Sa last point, sa last part. Sabi ng Panginoon, di ba? Dahil yung dalawa nanindigan sa Diyos, pinatunayan ng Diyos na yun ang kinalulugdan ng Diyos na pananaw. Dahil ang Panginoon nagpahayag sa pamamagitan ng pagpapaliwanag doon sa kabanatipan. Yun po yung parang nagkaroon ng, di ba? Yung kanyang kaluwalhatian, bumaba. So parang sinasabi niya, paniwala, ito yung mensahe ko, ako na mismo to nagsasabi doon sa dalawang yan. Ako niyo po ako. Pag po tayo ay tumayo para sa Diyos, patutunayan ng Diyos. Kung alam mo na yung tinatayuan mo, iyon talaga ang gusto ng Diyos, patutunayan ng Diyos. Sasamahan ka ng Diyos. Mararamdaman mo ang Diyos. Makikita kahit yung mga tao na hindi sumasang-ayon, makikita nila ang Diyos dun sa tinatayuan mo. Kaya po, ang isa pong principle na makita natin dito, truth is never determined by popularity. Ano ibig sabihin ito? Yung katotohanan, hindi po yan nakikita dahil po sa dami. O ang dami na namin nagsasabi. Lahat nga kami. O kami, si ano nga, si ano pa, ayan nga, o ikaw lang may gano'n na. Kami, ito talaga. Talagang mali ka, kami, nagkakaisa na kami, Naiintindihan pa ba natin? So ang isang katotohanan, hindi po yan paramihan ng approval. Kahit nag-iisa ka, kahit minority ka, kahit ikaw lang, tatayo at tatayo ka pa rin para sa Panginoon. Kahit hindi kayo maniwala, basta ako, eto pa rin ang paniniwala ko dahil ang Diyos ang magpapatunay nito. Kung ako mali, patunayan ng Diyos na mali ako. Naiintindihan po ba natin? Kaya po, ang tunay po na pananampalataya ay sumusunod sa Diyos kahit hindi ito popular o tanggap ng karamihan. Narinig po ba ako? Palalakasan po natin. Hello. Ayan. Hindi na ako kasi naiintindihan niyo po ako. So, ang tunay na pananampalataya, kahit hindi po yan tanggap ng karamihan. So, faith chooses God's truth over the approval of people. So, kahit hindi sang-ayon ng iba, hindi porke maraming naniniwala, makinig po tayo ha, hindi porke na marami naniniwala, tama na. Hindi porke viral, biblical na. May pagkakataon, ikaw lang ang Kristiyano. Sa opisina, sa pamilya, sa barkada, sa classroom. Kapatid, hindi po tayo tinawag ng Diyos para sumunod sa karamihan. Ulitin ko pa mga kapatid, hindi tayo tinawag ng Diyos para maging sunod-sunuran ng mga majority.
kahit po tayo ay against the flow. Nakuha po ba natin? Okay lang yan kahit matalsikan. Siguro na lang, kuya. Island mo doon. Island? No. Ay, lalo pa. Ayan, yan na lang. Forward. Yan. Yan, ganyan na lang. Okay lang? Okay lang sa inyo? Kita pa rin niya kahit saan kayo tumingin. Kasi, ano yan eh. Diretso. Kaya dito na lang po tayo. Okay? So sa panahon po ngayon, no, madali po kasi nagpapalo kaysa mag-stand. Totoo yan. Sa panahon po ngayon, napakahirap talaga na mas madali kasi ang sumunod. Kaya sa Agos, tama? Kasi, lalo sa panahon ngayon, mayroon tayong tatawag na FOMO. Alam niyo yung FOMO? Fear of missing out. Yung, ako na lang ang hindi ako lang ang hindi kasama, ako lang ang hindi payag, ako lang ang ganito, baka, nagigets po ako? Yes. Ako ang itsapwera. Marami po ngayon, ayaw maitsapwera. Ayaw magmukhang, di ba, kakaiba. Naintindihan po? Nasusundan? Naintindihan po ba natin, guys? Naintindihan po ba natin to? Kasi marami po kasi iba na marami pong ganon, natatakot sila na sila lang kaya po marami po tao ngayon, they are more follower of the crowd. Kung nasa yung marami, doon tayo. Kung saan yung nakararami, doon tayo. Naintindihan po ba natin to? Yes. Hindi po tayo minsan, tandaan po natin, hindi po tayo follower of the crowd. We are follower of Christ. Ulitin natin, we are not follower of the crowd. We are follower of Christ. Kahit nag-iisa ka, kahit nag-iisa po tayo na hindi po, nag-iisa po tayo na tayo na lang. Naiintindihan? Nakuha niyo po ba ako? Yes. Kahit tayo na lang. Kaya po guys, may mga pagkakataon po natin, no, na kahit po tayo ang nag-iisa, tatayo pa rin tayo sa Panginoon. Amen. Pero mas mahirap kasi kaysa tumayo na mag-isa. Kaya po, ito pa po isa pong mahirap. Mas higit pa sa mahirap dun sa nakatayo ka na mag-isa, ang susunod po sa pang mahirap ay yung maghintay. Nanindigan ka na, pero yung pinanindigan mo para sa Diyos, hihintayin mo na masabi mo, tama ka. Diba? Yung paghihintay mo na kahit nananindigan ka kahit ang iba hindi naniniwala, nananatili ka pa rin doon sa alam mo na gusto ng Diyos. Kaya po, ang tanong natin, will you obey even everyone disagrees? Ikaw ba, susunod ka pa rin ba sa Diyos? Kahit yung mga kasama mo, hindi nag-agree. Or baliktad, ikaw agree. Yung mga kasama mo, hindi. Disagree.
Will you obey God kahit ikaw ay agree, yung iba disagree? O di ka naman, ikaw ay disagree, yung iba naman ay agree. Naintindihan ko ba natin? So, tignan natin, next point. Sabi ko sa inyo, mas mahirap pa maghintay. Kaya next principle sa buhay ko ni Caleb ay persevere o perseverance. Faith perseveres until God's promise fulfilled. Ang pananampalataya ay nagtsatsaga. Natsatsagang mag-intay hanggang tuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Ang tunay po na pananampalataya, kayang maghintay even for life. Yes. Dapat always willing to wait. Tingnan po natin sa bilang 14:24. Sabi, ngunit si Caleb, dito na po tayo yung sasabi ko sa inyo kanina, ngunit si Caleb na aking lingkod ay naiiba sa kanila. Sumunod siya sa akin ng buong katapatan, kaya makakapasok siya sa lupaing iyon, pati ang kanyang angkan. Kapatid, tingnan po natin yung sabi dyan, kakaiba. No? Ang tingnan po natin yung, bakit po siya kakaiba? Kasi po, may binanggit siya dyan. Yung word na buong katapatan. Ano po yung binanggit? Buong. Yun po ang kakaiba sa kanya. Yung word na buong katapatan. Ang salita po niyan, literally, he followed fully. Sumunod siya ng buo. Walang alinlangan, walang pagdududa, walang kung anuman. Basta siya susunod. Anuman yan, anuman to. Kahit anuman sitwasyon, anuman pagkakataon, ikaw at ikaw pa rin. Wo-o, wo-o-o, wo-o. Walang reservation. Walang half obedience. Walang kalahating pagsunod. Buo. Walang... Wala. Hello. Bukas ba yan? Walang reputation. Okay. Hello. Diyan. Wala po, nakauna ba natin? Walang reservation. Wala talagang patumanggi ang kanyang pagsunod. Kaya po pagkatapos, ano po nangyari? Ito po yung hindi po sila tumuloy. Dahil sa dami ng nagdesisyon, 2 million against 2 people, siyempre talo yung 2. Hindi sila tumuloy. Hindi sila pinapasok ng Diyos. Kasi sa kabila na nagpahayag ang Diyos ng presensya niya, ng patunay niya, tinanggihan pa rin ng mga Israelita na magtiwala sa Diyos. Tinuunan pa rin nila ang kanilang kinatatakutang higante. Mas nanaig sa kanila yung takot kesa magtiwala sa Diyos. Tingnan natin ano po nangyari sa kanila. Lumapit makita natin sa Josue na. Doon nyo po makikita sa 14:6-12. Lumapit noon kay Josue at sa Gilgal ang ilan sa Judah. Isa sa kanila si Caleb, anak ni Jepune, mula sa angkan ng Sinseo. Sinabi kay Josue, alam mo ang sinabi kay Yahweh kay Moses na kanyang lingkod. Tungkol sa ating dalawang ng taong na nasa Kades Barnea. 40 taon pa lamang ako noon. Ilang taon? 40 years. Sinugo na tayo kahit sa Kades Barnea upang lihim na manmanan ang lupain ito. At inuulat ko sa kanya ang buong katotohanan. Kahit ang bayan ay tinakot ng ibang kasama natin, ang buong katapatan pa rin ako sumunod kay Yahweh na ating Diyos.
verse 9 to 11. Kaya pinangako sa akin noon ni Moises na dahil sa aking buong katapatan sa pagsunod kay Yahweh, magiging bahagi ko at ng aking mga anak ang lupaing matakpan ng aking mga paa. 45 taon na ang lumipas. 45 years. So 85 years na siya. Buwan nang sinabi ito ni Yahweh kay Moses, nooy naglalakbay pa siya sa disyerto ang bayang Israel. Iningatan ni Yahweh ang buhay ng ako hanggang ngayon. 85 taon na ako ngayon. Ngunit, hindi pa nagbabago ang lakas ko. Sipin nyo, feeling 40s pa rin siya. 85 na, feeling 40s pa rin siya. Kaya ko bang makipaglaban at gawin kahit anong trabaho? 14 verse 12. Kaya, ibinigay mo sa akin ang kaburulang ipinangako sa akin ni Yahweh. Narinig mo na rin ang mga higante, ang mga nakatira doon at matibay na pader na naglalakihan nilang lunsod. Ngunit sa tulong ni Yahweh ay palalayasin ko sila sa lupaing iyon gaya ng ipinangako. Guys, remember, 85 years old na siya. Nakita niyo po ba? Naintindihan niyo po siya? Yes. Kasi po, binigay niya yung kabundukan na yon. Hindi po niya hiningi ang kapatagan. Hindi niya hiningi ang madaling lugar, bundok. At may higanti pa rin po doon that time. Kaya po, ilang taon na po siya? 85 years old. Pero still, no? Andun pa rin sa puso niya yung misyon. Hindi nagbabago. Paglilingkod pa rin ang nasa puso niya. So ang tunay po ng pananampalataya ay nananatili tapat habang naghihintay sa tamang panahon ng Diyos. Faith trusts God's timing as much as God's promise. Amen? 80 years old pa rin. Pero mission pa rin ang nasa puso niya. Alam niyo po, mga kapatid, ang nangyari, sabi po dun sa karugtong na verse na yon, dahil hindi nagtiwala yung henerasyon na yon sa Diyos, dahil natakot sila sa higante, imbis na ibigay sa Diyos ang pagtitiwala, ano niyo po nangyari? Si Joshua and Caleb lang po ang binigyan ng pangako na makakapasok sa lupang pangako. And the rest, yung generation na yon, yung panahon na yon. Kaya pala, pinaikot sila ng 40 years para malipol muna yung generation na yon. Doon nga nagsishare kami, doon po ako nagkaroon ng make sense. Bakit kasi 40 years? Kasi yun po yung tanong bakit pinaikot pa ng 40 years? It's simply because they refuse to give their faith to God. God found them, they are not worthy of the promise. Kapatid, dyan po ang isang dahilan. Kung minsan, andyan na yung katuparan ng pangako ng Diyos para sa iyo. Halos abot andyan Nagkakamali tayo ng desisyon dahil lang hindi natin naibigay ang buong pagtitiwala sa Diyos. Mas natuon tayo dun sa negative. Maybe. Kaya
lalo niyang patatagalin para lang matutunan mo na ang hinahanap po ng Diyos lagi sa atin ay tunay na pagtitiwala. Amen. Maraming tao po, kapag tumanda na, gusto na ng komportable. Kagaya ko po, dati, pag ako bibili talaga ng motor, lagi gusto ko manual. Kasi masarap di ba ang manual? Pag po kayo nagmumotor, maintindihan niyo po yun. Pag motorista ka talaga, gusto yan, paano motorbike, gusto mo yung manual. Kasi po, mas feel mo driver ka. Feel na feel mo kasi po katulad ng Max and Max scooter, gas brake lang. Parang, ano yun, walang thrill. Pero nung po yung tumanda na, nung nagsasakitan na yung mga aking mga grip ko, mga kamay ko, namamanid siya pag matagal na nag-ano ng sililyador. Sabi ko, mag-NMAX na lang tayo. Kasi mas gusto po pag tumatanda tayo, gusto natin mas komportable na. Convenience. Ayaw na natin mag-mall. Dito lang sa bahay, luto na lang tayo. Papagod pa tayo. Traffic pa. Kaya mga tetrentahi, naiintindihan na yun. Naiintindihan po ba natin? Pero alam nyo guys, si Caleb, mas gusto pa rin ng assignment. Sana tayo ay maging katulad ni Caleb. Na kahit uugot-ugot na, gusto pa rin natin ang assignment. Wala na ako, pastor, dito magpe-pray na lang kami. Wala nang care and share, pray na lang. Marahil matagal ka nang naghihintay, hindi pa dumarating ang breakthrough. Pero tandaan po natin, delayed is not denied. God's promise always arrived at God's perfect time. At dito natin nakikita ang pinakamahalagang bahagi ng sermon. Hindi talaga si Caleb ang bida. So last point natin, multiply mission. Ito po isang principle na makikita natin kay Caleb. Faith multiply God's kingdom, not personal comfort. Si Caleb, hindi po siya hero, ang Diyos po. Hindi niya nasakop yung Hebron kasi yung bundok na tinapa niya, ang pangalan po doon, bundok ng Hebron. Hindi po dahil malakas po siya. Dahil kasama niya ang Diyos. Ganun rin po ang discipleship. Ganito rin po yung nag-aalaga ng T40. Ganito rin po yung nag-aalaga ng youth. Ganito rin po nag-aalaga ng mga kalalakihan, mga kananayan. Yung mga inaabot po natin. Hindi tayo gumagawa ng misyon para hindi po tayo gumagawa ng misyon para kay Jesus. Gamit ang sariling lakas. Ang banal na spirito ang nagbigay-bigay po sa atin ng kakayanan. Yung kakayanan magturo, mag-akay, magbahagi, manalangin. Hindi po dahil marunong tayo. Hindi po dahil magaling tayo. Hindi po dahil qualified po tayo. Ang nagbibigay po sa atin ng kakayanan, ang banal na spirito. Kaya po sabi po sa Acts 1:8, po ba? You will receive what? You will receive power. When the Holy Spirit comes upon you, you will receive power. Hindi po sinabi sa Gawa 1:8 na bibigyan kayo ng talento. Hindi sinabi na pagbabaan ng Santong Espiritu, tatanggap kayo ng kakayanan ay talento. O magkakaroon kayo ng kumpiyansa. Lakas ng loob, tibay ng dibdib. Hindi po. Ang sabi doon, pagbaba ng banal na Espiritu, bibigyan kayo ng kapangyarihan. Ano po yun? Kakayanan.
Kaya po guys, hindi po doon matatapos yung pong pagtanggap ng kakayanan. Para saan yung kakayanan? Yung pong kakayanan na yan, binigyan tayo ng Diyos ng Banal na Espiritu para bigyan ng kakayanan para tapusin yung misyon ni Jesus. Ano po yun? Nasa Gawa 28, 19 hanggang 20. Ito po yung ating bundok. The Great Commission. Ano po yun? Sabi po dito, kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. At turuan nyo silang sumunod sa lahat ng pinag-utos ko. Tandaan po ninyo, sabi niya, tandaan ninyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng mundo. Kapatid, sa buhay po ni Caleb, sinunod niya ang Diyos. Tama? Pero may mas dakila po kay Caleb, si Jesus. Kasi si Caleb, sumunod lang naman dun sa kalooban. Pero si Jesus, tinupad niya ang misyon ng Diyos. Kaya po tayo ay naligtas. At nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya po mas dakila pa po kay Caleb si Jesus. Si Caleb sumunod, di po ba? Ng buong puso. Sumunod si Jesus hanggang kamatayan. Si Caleb humarap sa higante. Si Jesus hinarap ang mga kasalanan ng tao. Si Caleb tinanggap ang mana. Si Jesus binigay ang mana ng kaligtasan para po sa atin. At ngayon, parehong Espiritu, the same Spirit who empowered Caleb, kasi ang Banal na Espiritu ang nagbigay ng kakayanan kay Caleb. And the same Spirit empowers the church today. Yes. Ano po yung key takeaways natin ngayon, guys? Una, principle of believing. Believe God's promise. Second, the principle of obedience. Obey God's word. Third, the principle of perseverance. Persevere on God's timing. Magtiyaga ka doon sa timing ng Diyos. Panghuli, multiply God's kingdom. Yes. Kaya po ang challenge natin ngayon, what is your mountain? Ano ang inyong bundok ngayon? Tandaan po natin, guys, extraordinary living does not begin with extraordinary people. Tandaan natin hindi po nagmumula sa isang extraordinary tao. Hindi sa mayor, hindi sa kung sino man, hindi sa pastor, hindi sa kung sino man magaling na naiisip mo. Hindi po dyan nagmumula. It begins an extraordinary God. Kapag isang extraordinary tao ay naniwala, kagaya ni Caleb, nagtiwala sa Diyos, sumunod, naghintay, at nanatiling tapat, ginagawa ng Diyos ang isang extraordinaryong buhay. Kaya maghintay po tayo sa Diyos. Ang trabaho lang natin, sumunod. Ang Diyos, ang nagtrabaho niya, tuparin. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat sa iyong mensahe, sa iyong pagpapala. Nawa, Panginoon, anuman pong higante ng aming buhay na hinaharap ngayon, hindi kami lukuban ng takot, bagkos. Mapunuan kami ng pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Kung puso, walang reservation, walang pagtatangi, walang pagtumanggi ng pagtiwala. Ibibigay sa iyo lahat, buong buo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.